So good morning po sa lahat, dito po sa ating simbahan at sa lahat po ng nakadalo sa ating gawain ngayon, whether in physical church or in online. So today po, ang pag-aaralan po natin is yung book ni Zechariah. So after 7 years daw po, sa pagiging exile, the Lord speak to His servant Zechariah to encourage Israelites to turn to God wholeheartedly. So that is how kung paano po nasulat ang libro ni Zechariah. So ang ibig po sabihin ng pangalan ng Zechariah is the Lord remembers. So sa lahat po ng pangalan na na-encounter natin, alam po natin yan na si Lord ang nabigay niyan at may mga kahulugan yan. So with this po, sa chapter 1, makikita po natin dito sa verse 3 to 4, sabi po dito, therefore say to them, that says the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts. Do not be like your fathers, to whom the former prophets preached, saying, thus says the Lord of hosts, turn now from your evil ways and your evil deeds. When God said, return to me, He wants us to enter His rest to give us some relief from our adversities. Because He don't want us to suffer much kahit na po yung pinagdaraanan natin ay bunga ng ating sariling mga choices. The word of the Lord always encourages us to draw near to God. So makikita po natin yan sa aklat ni James, chapter 4 verse 8. Says that, come close to God with a contrite heart, and He will come too close to you. Wash your hands, you sinners, and purify your unfaithful hearts, you double-minded people. So let us remember that God is always be by our side. He never leave us nor forsake us. When we feel that God is away from us, it is not that God who distance Himself to us. So may mga times po kasi na tayong mga tao, pag may mga nararanasan po tayo sa buhay natin, lagi po tayong pag nahihirapan tayo at nawawalan na po tayo ng lakas ng loob para lumaban, ang lagi natin tanong, nasaan ka Lord? Pero ang hindi natin alam, ang abong pagkakaakala po kasi natin, si Lord iniwan tayo. Pero ayun po yung malaking pagkakamali na meron tayo. Kasi si Lord, hindi niya po tayo iniiwan sa lahat ng oras. Pero paano po natin nararamdaman na parang wala si Lord sa tabi natin? Ayun po kasi tayo po yung dumidistansya kay Lord. 'Di ba? Sabi ni Lord, He will never leave us nor forsake us. Pero may times na hindi natin siya nararamdaman. Ayun po yung mga times na may meron tayong mga choices sa buhay natin na nagpapalayo kay Lord sa atin. Kasi alam naman po natin, hindi lahat ng mga bagay na dumadating sa atin ay galing sa Panginoon. Meron po ako narinig na isang parang isa po siyang talk. So sabi po doon, pag may mga bagay-bagay na po na dumadating sa buhay natin, whether it's good or yung mga opportunities na hinihintay natin, pag yan po nagsabay-sabay na dumating sa buhay natin, ang lagi po daw natin tatanungin, Lord, ano ang galing sa'yo dito? Kasi 'di ba, sa sa turo sa atin, sa narinig natin na mga aral, katulad ng sinabi sa atin ni Madam Grace, hindi lahat ng bagay na maganda ay galing sa Panginoon. Kaya dapat mayroon rin po tayong puso na nagtatanong, Lord, ano po dito sa lahat ng ito yung galing sa iyo? At nawa po, pagka narinig po natin si Lord, magkaroon rin po tayo ng lakas ng loob na bitawan kahit na sa tingin natin, sa pandinig natin ay maganda to. Kasi kung hindi naman to galing kay Lord, syempre, hindi rin po natin to may enjoy.
Oo po, sa buhay natin, may enjoy natin siya. Pero kung wala si Lord po doon, yung enjoyment na meron tayo pag nararanasan natin yun, is hindi ganon kabuo. Di ba po merong mga instances na ang dami-dami nating nare-receive, ang dami-dami nating pagpapalan na nare-receive, pero parang kulang. Kasi sa tingin natin, yung mga pagpapala na yon, binigay sa atin ni Lord. Pero ang hindi natin alam, yung mga bagay na nire-receive po pala natin, hindi natin natatanong kay Lord kung sa Kanya po ba ito galing. Kasi alam naman po natin, pag nanggaling kay Lord yan, lahat ng bagay na nare-receive natin, feeling fulfilled po tayo. So yun po yung mga paniniwala na meron tayo na dapat nating tanggalin na akala natin iniwan tayo ni Lord, pero tayo po pala yung lumalayo sa Panginoon. And ito lang po yung gusto kong i-share sa inyo, na every time na nagkakaroon po tayo ng nung thought na lumayo muna kay Lord, dumistansya muna kay Lord, wag po natin i-entertain yun. Kasi once na in-entertain natin yun, mahihirapan po tayong bumalik. Katulad ng mga nangyari sa Israelite. Di ba nalayo ang loob ng Israelite sa Panginoon dahil marami silang sinamba, marami silang uh, na-receive, marami silang mga ginagawa na ina-enjoy nila pero hindi kalooban ng Lord. Kaya patuloy silang napalayo ng napalayo sa Panginoon. Ngayon, yung tinawag sila ni Lord, yung sabi sa kanya ni Lord, sa kanila ni Lord na return to me, nahihirapan po silang bumalik sa Panginoon. Bakit po sila nahihirapan? Kasi na-enjoy na nila yung mga bagay-bagay, na alam po nila pagka bumalik sila sa Panginoon, may mga bagay na mawawala. Ganun rin naman po sa buhay natin. Halimbawa, meron pa tayong masaganang buhay, pero tinawag po tayo ni Lord. Hindi po natin ma-assure na lahat ng nare-receive natin or na-receive natin, ng magagandang bagay na yun, opportunity, pag tinawag tayo ni Lord is, makakasama pa rin po natin. May mga bagay na pwedeng mawala. At ayun po yung mga bagay na hindi natin kayang bitawan. So ganun po yung naging sitwasyon ng mga Israelites. So nahirapan po silang bumalik sa kalooban ng Panginoon. Sa dami na rin po ng pinagdaanan nila dahil nga po doon sa 70 years na na-exile sila. So marami po silang napagdaan ng hirap, pagsubok, nandun po nakaranas sila ng drought, ng pagutom. Kaya pagka yung tinawag sila ni Lord, na bumalik sa Jerusalem para itayo yung kanyang templo, nandun yung to na sinasabi nila na hindi naman namin yan magagawa. Kasi sa lahat ng mga pinagdaanan namin, parang ang hirap ulit sumunod sa Panginoon. So ayun po yung mga bagay na dapat natin paghandaan or bantayan. Na wag po natin na-entertain yung mga bagay-bagay na parang naglalayo sa atin sa kalooban ng Panginoon. Para po sa atin, pag nawala po tayo sa kalooban ng Panginoon, ano po yan? Nasaksihan ko na rin po yan dahil naranasan ko rin po yan minsan. Yung time na nalayo ako dito sa ating simbahan, lumayo ako sa Panginoon dahil mas in-enjoy ko yung trabaho ko, mas na-enjoy ko yung mga kasamahan ko sa trabaho, kaya nawala, may oras na wala ako dito. Luckily, katulad po ng na-share ko sa inyo before, yung mga kasamahan ko po dito sa church, hindi ako binitawan, hindi ako hinintuan, hanggang makabalik po ako dito. Marami rin po kaming mga kasamahan. Tingnan nyo po yung sa tabi nyo po. I-compare nyo po yung mga tao na nakikita nyo before dito sa ating simbahan. Tapos ngayon, na hindi nyo na nakikita. So di ba po ang hirap tanggapin na yung mga kasamahan natin before na kasama natin ang tinig ng salita ng Diyos, maawit ng papurit pagsamba sa Panginoon. Ngayon, hindi na po natin sila kasama ngayon. Dahil may mga bagay po na pinagdaanan nila at nahihirapan na silang bumalik sa oras na ito. Pero yung iba naman po, kahit po hindi natin kasama, nandun pa rin po yung ah, isang espiritu na nasa sa atin. For example, ito, yung sa Zoom.
Although hindi natin sila makakasama, pero kasama pa rin po natin silang nakikinig ng salita ng Diyos. So, pero may mga kasamahan tayo ng mga kaibigan natin, kabady natin, na ngayon hindi na natin mahikayat papunta dito dahil nahihirapan sila bumalik. Ano-ano po ba yung mga bagay? Ito po, tanungin po natin sa sarili natin. Ano-ano po yung mga bagay na naghihinder sa atin na lumapit sa Panginoon? Marami po yan. For example, mga pangarap natin na gusto nating maabot pero hindi naman po kalooban ni Lord. So naghihinder po yon lumapit sa ating naghihinder yon para makalapit tayo kay Lord. Kasi once na tinanong natin to kay Lord, Lord, itong pangarap ko na to, galing po ba to sa iyo? Pag sinabi sa atin ni Lord na hindi, anong gagawin natin? Eh gustong-gusto natin yon. For example, trabaho. Malaki yung offer na salary. Pero sabi ni Lord, hindi galing sa akin yan. Hindi galing sa akin yan. Kasi bakit? Mawawala ka ng Sunday, so hindi ka na makakating, hindi ka na makakarinig ng salita niyo. Pero sabi mo, Lord, kasi malaki yung sahod. Makakatulong naman po ako nito sa church or sa anumang gawain mo. Pero yung relationship natin kay Lord, unti-unti yan magdi-diminish hanggang sa panahon na akala natin okay pa tayo pero ang totoo, hindi na. Kasi yung relationship natin kay Lord, nawawala na paunti-unti. Na hindi natin namamalayan, natuluyan na tayong nakalayo kay Lord. Pero anong sabi ng salita ni Lord? Sabi niya, kung lalapit lang tayo sa Kanya na may pusong basag, na nagpapakumbaba, na nagsisisi, nandyan siya na para tanggapin tayo. So ganun po ka-faithful si Lord sa atin. Katulad nung pinapakita niya sa mga Israelita dito sa book ni Zechariah. Yung book ni Zechariah po pala, ito ay isang book kung saan ina-encourage ni Lord na bumalik yung mga tao niya o yung Israelites sa Kanya. So si Lord na yung nag-invite sa kanila na bumalik sa Kanya. Makikita rin po natin dito sa Zechariah chapter 1, verse 11, clearly says that the Lord got angry to the nearby nation who are at ease in the expense of his people. So when his people are in trouble and we did not do anything to stretch our hands to help, he take notice of it. Tandaan po natin yan. Pag yung mga kapatid natin nahihirapan at meron tayong kakayanan na tulungan sila at hindi natin ginawa yon, tandaan po natin na tinatandaan po yan ni Lord. Kasi di ba, sinabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginagawa mo sa akin. Kaya nga sinabi niya, na pag nasa atin yung kapangyarihan o yung kakayanan para makatulong sa iba, huwag natin yon i-withhold sa kanya, sa kanila. Kasi, pag withhold natin yon, hindi lang naman sa tao natin yon uh, withhold, pero sa Panginoon. Ayun nga po, sabi po dito, nagagalit ang Panginoon doon sa mga surrounding nation na malapit sa mga Israelites. Kasi sila, di ba, kung babasahin po natin yung Sekaraya, makikita po natin dyan, may encounter po natin dyan na meron anghel ang Panginoon na pumunta sa iba't ibang dako ng mundo. Tapos doon nila nakita na sabi, at is naman daw yung buong mundo. So doon nagalit yung Panginoon kasi nakikita na Panginoon nahihirapan yung mga anak niya. Pero yung sanlibutan ay parang walang pakialam. Doon nakita ng Panginoon na walang pakialam yung bawat isa doon sa mga Israelita. So ang ginawa ng Panginoon, sabi niya dito, for I was a little angry at and they helped, but with evil intent. God always see the motive of our heart. So sa mga sitwasyon na gano'n, meron din naman pong mga tumutulong, pero iba yung motibo. So always check our heart. Kasi di ba sinabi ng Panginoon, God sees the heart.
So every time na may gagawin tayo sa kapwa natin, di ba nga may kasabihan tayo na ano mang ginawa ng kanang kamay mo, wag mo nang ipamalita sa iyong kaliwang kamay. So, tuwing tutulong po tayo sa ating mga kapatiran or sa kanino man, always check the motive of our heart. Always make sure na tama yung motibo ng ating puso. Kasi pagka mali yung motive natin, kung mayroon tayong selfish gain kung bakit tayo tumutulong, wala po tayong marireceive galing sa Panginoon dahil na-receive na po natin yung reward natin. Eh mas maganda pa po ang reward na ibibigay sa atin ng Panginoon kung tutulong tayo ng may tamang motibo. So sa chapter 3 naman po, ang makikita natin dito, si Joshua was defended by the Lord against Satan. So bigyan po natin ng info. Satan means adversaries or opponent. In every spiritual battle, Satan is always watching over us to discourage us, to inflict us with deceit, and we must know how to combat him. Thus, the Bible always reminds us to put on the whole armor of God that we may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Makikita po natin yan sa book ng Ephesians 6 verse 11 to 12. If God is always watching over us, the enemy is always watching. Also, watch our step because he don't want us to be victorious in life. So always be on guard. So kung ang Panginoon daw ay sinusubaybayan tayo, ganun rin po ang kaaway natin. Sinusubaybayan tayo sa lahat ng ating mga gawa. Kasi ayaw na ayaw nila na tayo ay nagtatagumpay, na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nandyan sila, di ba? Ang ibig sabihin ng salitang Satan is adversaries or opponent. So nandyan yan para bantayan tayo. Anong gagawin ng kaaway? To snatch, to kill, and destroy. So ang gagawin niyan, pag may pinagdadaanan tayo, hindi ka na mahal ng Panginoon, iwan ka na yan. Kung mahal ka ng Panginoon, bakit mo nararanasan yan? Or for example, may pinapagawa sa atin si Lord na gustong-gusto natin sumunod. Pero, ang sinasabi sa atin, susunod ka ba? Gagawin mo ba yan? Eh wala ka naman talento. For example, sa ating gawain, parang tinap ka para mag-open ng prayer do or makiisa sa gawain ng Panginoon. Pero, ang nangyayari, sinasabi natin, ay wag po ako kasi na takot po ako humarap sa maraming tao, nauutal po ako, ganyan, ganyan. So, hindi natin alam, yung bagay na yon, in-entertain natin, yung in-inflict sa atin ng kaaway na hindi mo kayang gawin yan, hindi mo kayang magdasal sa harap ng maraming tao. Kasi nauutal ka, bulol ka, hindi ka pa nakakasalita sa harap ng maraming tao. So, ganyan po yung gawain ng kaaway. Gagawin niya po, gagatungan niya po yung mga ah, thoughts natin na tingin natin parang hindi tayo worth it sumunod sa Panginoon, hindi tayo worth it na ah, makiisa sa gawain ng Panginoon, makibahagi sa gawain niya, kasi sa mga katingian na nakikita natin sa sarili natin. Pero di ba, ang hindi natin natatandaan, sinabi ng Panginoon, hindi siya lumapit dito, hindi niya tinatawag ang mga talentado. Hindi niya tinatawag ang mga taong magagaling. Hindi niya tinatawag ang mga taong matatalino. Kundi tinatawag niya yung mga taong sa kanya ay magtitiwala ng buong buo. Na kahit na nakikita natin sa sarili natin, hindi natin kaya, pero nagtitiwala tayo sa Panginoon. Na pag dumating yung time na tinap tayo, sasabihin natin sa Panginoon, alam ko Panginoon, hindi ko po kaya, mahihiyain po ako. Pero alam ko po, nandiyan ka sa tabi ko at magagawa natin to. Pag nasabi po natin yan sa sarili natin,
tuwang-tuwa ang Panginoon. Pero may isang hindi natutuwa. Ayun yung kaaway. Kasi hindi siya nagtagumpay na pahinain yung sarili natin, yung loob natin. Kaya every time po na may gusto tayong gawin para sa Panginoon, ang lagi po natin iisipin, yung magiging bunga nito, yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. Hindi yung talento natin, yung kakayanan natin. For example, paano po ako makakatulong? Walang-wala naman po ako. Hindi lang naman sa salapi, masasabi na nakakatulong tayo sa ating mga kasamahan. Meron po tayong mga kakayanan. For example, marunong ka magluto. E di makiisa ka sa sa gawain ng Panginoon, ikaw yung magluto. Marami po tayong talent. For example, wala tayong kakayanan na sa sumuporta ng financial support. Pero pinagkalooban tayo ng Panginoon ng magandang boses, ng confidence sa sarili, na kayang tumayo sa harapan. Ayun yung gamitin natin. Kung ano yung meron tayo, ayun yung gamitin natin, ayun yung linangin natin para magbigay ng papuri sa Panginoon. Hindi yung titingnan natin yung wala sa atin. Always natin titingnan kung ano yung meron tayo at gamitin yon para sa kaharian ng Panginoon. Doon natutuwa ang Panginoon sa atin. So may encounter rin po natin dyan. Sabi po dito sa Zechariah chapter 3 verse 2, and the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, O Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is is not this a brand, a pluck from the fire? And makikita rin po natin yan, may encounter rin po natin yan sa Luke chapter 22 verse 31 to 32. Sabi po dito, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. God does not allow the enemy to attack and harass us, but he also strictly regulates what the enemy is allowed to do. When the enemy is at its momentum in inflicting us our sins, our shortcomings, our weaknesses, God will be our very present help. Every time po na may encounter natin itong ganitong sitwasyon. Kasi po, alam naman po natin na yung kaaway wala yang magagawa sa atin. Pero, may ma-encounter rin po tayo sa Bible na inaalaw ni Lord yung kaaway para itouch yung buhay natin. Makikita po natin yan sa buhay ni Job. Hinayaan niya po ang kaaway na inflict yung buhay ni Job. Ganun rin po yan, makikita natin yan doon sa kay Peter. Kaya nga sinabi ng Panginoon, gusto ng kaaway na makuha ka, Pedro. Pero, ang lagi natin tatandaan, kahit na inaalaw ng Panginoon yung kaaway na matouch tayo or subukin tayo, nandun rin siya nakaabang or nagbabantay. Alam niya kasi kung hanggang saan lang ang dapat gawin ng kaaway sa atin. Pag nakikita niya na sumusobra na ang kaaway, nandun siya kaagad na tutulong sa atin. Kaya nga, di ba sabi ng salita niya, He is our very present help in times of need. So every time na makikita niya na sumusobra na yung kaaway, nandun na siya para depensahan tayo, saluin tayo. Kaya nga, ganun yung ginawa niya kay Pedro. Sabi niya, pinagdasal na kita na dawa ay malagpasan mo ito. Ganun rin sa atin. Sa lahat, always natin tatandaan na sa lahat ng pagdaraanan natin sa buhay natin, na pagsubok, na trials, na paghihirap, lahat po yan, hindi po i-allow ni Lord na tuluyan tayong bumagsak, malugmok. Pag nakikita ng Panginoon na nahihirapan na tayo, doon siya lumalapit sa atin at sinasalo na tayo. Di ba sabi nga ng salita niya, when we are weak, He became stronger. Nandun siya para saluin tayo.
So kaya wag tayong matatakot na dumaan sa pagsubok, wag tayo panghinaan ng loob. Pagka yung buhay natin, punong-puno na ng pagsubok, ng kahirapan, wag po natin questionin ng Panginoon na, Lord, nasaan ka? Kasi ang Panginoon laging nandyan niya, nakaabang sa atin, nakaagapay sa atin. Wag rin po natin i-entertain na pagka hindi na natin nararamdaman or feeling natin wala na si Lord sa atin. Ang gagawin natin, nag-give in na po tayo sa buhay natin. Na tuluyan na po tayong lumalayo sa Panginoon, nalalayo sa Panginoon. Alam po natin na pag nangyari yun, mahihirapan po tayong bumangon ulit. Kaya dapat po wag natin i-entertain any negative thoughts na pumasok sa ating isipan sa lahat ng oras na tayo ay nahihirapan. Lagi natin titingnan, tumingin tayo sa Panginoon at kumapit tayo sa Panginoon. Panghawakan natin yung mga pangako niya sa buhay natin. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi kumukupas. Hindi po yan mawawala. Ma-encounter po natin yan sa salita ng Panginoon dito sa book ni Zechariah. Diba sinabi niya, nasa na ang iyong mga ninuno? Nasa na ang iyong mga elders? Pero ang mga sinabi ko sa kanila ay nag-last forever. Ang salita ng Panginoon ay patuloy po yang nasa sa atin. Hindi po yan nawawala. Kaya lagi natin panghahawakan ang pangako, ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Every time na panghihinaan tayo ng loob, kapitan natin yun. Mag-pray tayo. Lord, sabi mo, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Sabi mo, sa salita mo, mayroon kang plano sa akin. Pero ang nakita ko sa harapan ko, taliwas po to sa nangyayari. Taliwas po to sa pangako na na-receive ko sa iyo. Kung sinusubukan niyo po ako, hinihiling ko po sa inyo na palakasin niyo yung loob ko at mapagtagumpayan to. Ganon po tayo lumaban. Huwag po natin na-entertain yung mga naririnig natin sa paligid natin, sa mga nasasabi sa atin ng tao na hindi ka magtatagumpay kasi mahina ka, hindi ka nakapag-aral, wala kang binatbat sa buhay. Pag yun ang naririnig natin, ang isipin natin, mayaman ang aking ama, matalino ang aking ama. Lahat ng bagay na gusto ko ma-receive ay nanggagaling sa kanya. Kaya lagi tayong lalapit sa Panginoon. Dito rin natin makita, kasi yung sa chapter 3, makikita po natin doon si Joshua, yung high priest na nakatayo sa harapan ng Panginoon. Sa gilid naman niya si Satan. Nandun si Satan para batuhin siya or libakin siya or bigyan siya, sabihin sa kanya na makasalanan siya kasi yung suot doon ni Joshua ay maduming kasuotan. Pag nakita po natin na gano'n, ang ibig sabihin po ng maruming kasuotan ay kasalanan. So yun po, yung nakita ni Satan na gano'n si Joshua ay nakatay sa harapan ng Panginoon, yung oras na sasabihin na ni Satan yung mga bagay-bagay na yun against Joshua, ano po nangyari? Nirebuke ng Panginoon si Satan. Anong ginawa ng Panginoon kay Joshua? Sabi niya sa kanyang mga alagad or sa kanyang mga anghel, bihisan siya ng pinakamalinis na damit. So yun po yung gagawin sa atin ng Panginoon. Every time na tayo ay nilibakan ng ating mga kaaway, tayo ay insultuhin, nandyan ang Panginoon para depensahan po tayo. Hindi niya po hahayaan na yung anak niya ay libakin ng kaaway. So always remember na ang Panginoon ay laging nakabantay sa atin, kasama natin, at nagmamadyak sa atin. Sa lahat ng mga bagay-bagay na daran sa ating buhay, laging nandyan ang Panginoon. We can achieve it when we walk in His ways, obey His commands, then we can be judged in His house, in charge of His courts, and we can do things not by our might, nor by our power, but only by the Spirit of the Lord who strengthens us. So sa lahat ng mga naririnig natin, nababasa natin sa salita ng Diyos, lahat yan kaya natin gawin. Only, ayun na, sinabi ng Panginoon, if we walk in His ways, obey His commands, and pag yan, yung dalawang bagay na yan ay nagagawa natin, kaya po tayong pagkalooban
or pagkatiwalaan ng Panginoon ng maraming maraming bagay na patungkol sa kanyang kaharian, sa kanyang kalooban, at sa kanyang trono. So ayun po yung lagi natin tatandaan, na lagi po tayong lumakad sa kanyang katuwiran at lagi nating susundin ang kanyang kalooban. At lagi rin natin po tatandaan sa lahat ng pagkakalob sa atin ng Panginoon, hindi yon dahil kaya natin. Hindi yon dahil sa talento natin. Dahil yon sa Espiritu ng Panginoon na pinagkalob sa atin. Kaya dapat lagi natin i-embed sa ating isipan na hindi dahil sa talento natin kaya tayo nakakapaglingkod sa Panginoon. Kasi marami pong mga manggagawa or maraming sumusunod sa Panginoon na pag tumayo sa harapan ng maraming tao, instead na ang Panginoon ang mag-glorify, nag-glorify na po yung sarili nila. Kasi feeling nila, magaling sila, talentado sila, magaling sila kumanta, magaling sila sumaya, magaling sila magsalita sa harap ng publiko. Pero, ang hindi nila alam, nagre-rely na sila sa kanilang sariling kakayanan. Hindi na sila nagre-rely sa kalakasan ng Panginoon. Hindi na sila nagre-rely kay Lord. Kaya ang nangyayari, imbes na si Lord ang nag-glorify, sila na yung nag-glorify. Yabang na po yung nakikita. Kaya always, every time natatayo po tayo sa harapan ng Panginoon, dapat lagi tayong merong pusong mapagkumbaba na laging nagsasabi, Lord, lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa akin. Binigay mo sa akin at gagawin ko para sa iyo. Hindi po dahil sa kakayanan ko, pero dahil sa layunin mo. Kaya kung ano man po yung meron tayo, ano man pong talento yung meron tayo, wag po natin to ipagmayabang. Kundi, gamitin po natin to sa tama. Kasi mas maraming mabibless kung gagamitin natin to sa tama. Hindi yung out of yabang natin to ginagawa. So sa chapter 5 to 6, so ang makikita lang po natin dito ay puro vision. So nandyan po yung mga kabayo, nandyan po yung anghel na pumunta sa iba't ibang dako ng mundo, nandyan po yung babae na may dalang basket. So visions po yung mga makakakita natin sa chapter 5 and hanggang chapter 6. So visions, minsan po kasi kinakausap tayo ng Panginoon through visions. So mas malalim po na katuruan to or pag-aaral about sa vision. So kaya po, tatalin po tayo sa chapter 7. So sabi po dito sa chapter 7, sa verse 9 to 10, then this message from the Lord came to Zechariah. Tell them to be honest and fair, and not to take bribes, and to be merciful and kind to everyone. Verse 10, tell them to stop oppressing widows and orphans, foreigners and poor people, and to stop plotting evil against each other. When we serve God, do not play favoritism. Do not discriminate or have a fair treatment to everyone. For in God's eye, no one is above all of us are in the same level. If we do, God will use the same measurement to us the way we measure others. Kasi po maraming po na naglilingkod sa Panginoon or may mga simbahan po na kung sino lang po yung may mga kakayanan sa pera, ganyan, sila lang po yung binibigyan ng special treatment. Pero pag ikaw, wala kang sinabi sa buhay, hindi ka napapansin. At ayaw na ayaw po ni Lord yung ganong way ng paglilingkod. Dapat po pag maglilingkod po tayo sa Panginoon, wala tayong favoritism na pinapakita. Wala po tayong discrimination na nakikita. Na tinitingnan po natin yung kakayanan ng tao, yung estado ng tao. Na nakikita natin yung tao sa paningin natin, hindi tinitingnan natin yung tao sa kung paano sila nakikita ng Panginoon. Wag po sana dumating sa punto na mangyari to sa atin. Na nagkakaroon po tayo ng favoritism sa mga kasamahan natin. Na ito, si kapatiran ganito, dahil mas nakakaangat sa buhay, siya na po yung
mas lagi natin dinidikitan, sinasamahan, nasabihan ng magaganda. Pero pagka yung mga kasamahan po natin na walang gano'ng sinabi sa buhay, hindi na natin sila pinapansin. Kaya po maraming tao na naghahanap sa Panginoon, ang palipat-lipat ng church kasi alam po nila, nararamdaman po nila na sa mga simbahan na napupuntahan nila ay hindi sila napapansin. Sila nga yung may pangangailangan. Eh. Ito yung mga tao na may pangangailangan. Ito yung mga tao na naghahanap sa Panginoon. Pero, ang nakakalungkot po, sila po yung hindi napapansin. Na napapansin is yung may mga narating sa buhay, kaya yung nakapag-tithe ng malaki, yung nakapagbigay sa church ng malaki, nakapag-offering sa church ng malaki. Pero yung mga tao na naghahanap sa Panginoon, dahil nang mahanap sila ng sagot, mahanap sila ng kalinga, yung walang-wala sila sa buhay, kaya ang Panginoon ang nilalapitan nila. Ayun pa yung mga tao na nane-neglect sa isang simbahan. Sana po hindi ito pangyari sa ating mga simbahan. Nawa po makita natin yung bawat isa ng pantay-pantay. Kasi kahit ano man po yung suot natin, ano man po yung estado natin sa buhay, pag humarap tayo sa Panginoon, pantay-pantay po tayo. Kaya, huwag po natin titingnan ang bawat isa sa pamamagitan ng ating mata. Dahil di ba sinabi sa salita ng Diyos, kung paano mo titingnan ang kapwa mo, ayun rin yung gagamitin sa iyo ng Panginoon once na tumayo na tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ayun po yung bantayan natin. Sa verse 30 naman po, sabi po dito, when I call, they did not listen. So when they called, I will not listen. When we hear His voice, take heed. Do not turn a deaf ear to God, for when we do, God will also not listen to our plea when we call. Sabi nga po sa salita niya, today, while there is still opportunity, if you hear His voice, do not harden your heart. May mga instances po kasi, may mga sitwasyon po tayo, may mga oras sa buhay natin, na kinakausap tayo ng Panginoon, pero ang ginagawa natin, nagbibingi-bingihan po tayo sa Panginoon. May gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, pero hindi natin siya pinapansin. At dapat matakot tayo sa ganitong uri ng sitwasyon. Kasi sinabi ng salita ng Panginoon, nung tumatawag ako sa kanila, nung tumatawag ako sa iyo, nung pinakausap kita, hindi mo ako pinapakinggan. Kaya, pag ikaw ang tumawag sa akin, hindi rin ako makinig sa iyo. So, every time na maririnig natin, nangungusap sa atin ng Panginoon, always give time to listen to the Lord and obey His word. Kasi if we turn a deaf ear towards God, pag dumating yung oras na tayo naman yung nangangailangan, na tayo yung tumatawag sa Panginoon. Kahit gaano kalakas ng dalangin, kahit gaano kadaming salita yung sabihin natin, hindi tayo papakinggan ng Panginoon. Kailan tayo papakinggan ng Panginoon? Pag tayo ay tumatalima, pag tayo ay pinakausap ng Panginoon. Pero kung tayo boastful, mayabang, tiwalang-tiwala sa sarili, pag inaabot tayo ng Panginoon, hindi natin siya pinapansin. Pag lumapit tayo sa Panginoon, huwag po natin i-expect na makikinig agad sa atin ng Panginoon. Pero, ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. Pag nakita niya naman na tayo ay nagpapakumbaba na basag na with contrite heart, doon siya makikinig sa atin. At pag kinausap na tayo ng Panginoon, doon niya sasabihin sa atin yung mga pagkakamali natin. Anak, sa susunod, pagka kinakausap kita, huwag mo akong baliwalain. Dapat, kung gusto mo ako makausap, di ba po ang communication two-way yan, hindi yan one-way lang. So dapat kung may nagsasalita, may nakikinig. Kung may makikinig, syempre, may nagsasalita. Kaya dapat, pagka may naririnig tayo,
kinakausap tayo ng Panginoon, dapat laging tenga natin ay bukas sa lahat ng oras. So sa chapter 8, sabi po dito, God encouraged the Israelites to build Jerusalem again. For the Israelite was discouraged to rebuild Jerusalem because of what they've been through. But God gave them the promises and assurance that He will bless Jerusalem again. Etong chapter 8, it's a call for stability and firmness. Makikita po natin dyan, sinabi ng Panginoon, pagtibayan mo ang iyong mga bibig, ang iyong sarili, ang iyong pananampalataya. Kasi ito yung time na tinatawag niya yung mga Israelite para itayo uli ang kanyang templo. Pero yung mga Israelites na panghihinaan ng loob. Kasi every time na nag-a-attempt sila na buuin or itayo yung templo ng Panginoon, laging mayroong mga dumadating para ah pahintuin sila or panghinain yung loob nila. Nandiyan yung mga kaaway na dinidiscourage sila. Kaya lahat nung pagpapagal nila ay nahihinto, nauudlot. Nandyan rin naman po yung makakaranas sila ng paghirap, paggutom, ng drought. Kaya every time na naiisipan nila na itayo uli yung templo, napanghihinaan na sila. Pero ang ginawa ng Panginoon, binigyan sila ng maraming pangako. Na this time, sabi ng Panginoon, I will be your God, I will be with you all throughout. Ito yung mga pangako na binigay sa kanila ng Panginoon na lahat ng oras, sa lahat ng oras na yon, nananahimik ang Panginoon. All throughout ng 70 years of exile, nananahimik ang Panginoon, na walang ginawa ang Panginoon. Ito, this time, nakita niya na nahihirapan na yung mga anak niya. Sabi niya, tatayo ako sa aking trono, sasamahan ko kayo. So ayun po yung encouragement na binibigay ni Lord sa mga Israelites. Katulad sa atin, every time na magkakaroon tayo ng mga situation na ganito na hindi natin kayang i-handle, may oras na nanahimik ang Panginoon. Kasi tinitingnan rin ng Panginoon kung hanggang saan yung kakayanan natin. Pero pag nakita, di ba, paulit-ulit natin sinasabi, pag nakita ng Panginoon na tayo ay sobrang na nahihirapan, nandun na siya para tulungan tayo, salungan tayo, at bigyan tayo ng kalakasan. So, sa ganun, mapagtagumpayan natin yung pinagdaraanan natin. So sa chapter 9, sabi po dito, God's charge to Israelites, oppressor. During 70 years of captivity, the Lord kept silent, but the Lord had enough. He took charge to Israelites' enemy. Ito yung sinabi ng Panginoon. But I will defend my house against marauding forces. Never again will an oppressor overrun my people, for now I am keeping watch. Ayun po yung binigay na assurance ng Panginoon sa mga Israelites. Kaya ang mga Israelites ay nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi sabi ng Panginoon, this time, babantayan ko na ang aking mga anak. Kasi all throughout yung 70 years na yon, nakita ng Panginoon na sinubok talaga yung mga Israelite, na nahirapan talaga ng mga Israelite. Kaya naawa ng Panginoon. Sabi, sobrang na to. Kaya ito, sa oras na ito, hindi ko nahahayaan na may hirapan ng anak ko, hindi ko nahahayaan na malubog ang anak ko, babantayan ko sila. Tinawag niya pa nga, apple of his eyes, yung Israelite. Ganun rin po yung trato sa atin ng Panginoon. Tayo, ang apple of his eyes. Alam naman po natin, kaya tayo tinawag na apple of his eyes. Pansinin niyo po, sa lahat ng parte ng ating katawan, ano yung pinaka ah, ma walang kakayanan para protektahan siya, yung pinaka-soft na part ng ating katawan. Di ba yung mata natin? Kaya ayun yung sinabi ng Panginoon sa atin. Tayo daw ang apple of his eyes. Kaya lahat ng sitwasyon, babantayan niya tayo. Kaya ito yung panghawakan natin na every time, sa lahat ng oras, ang Panginoon ay nakasubaybay sa atin at nagbabantay sa atin. So sa chapter 10,
Ito, makita lang po natin dito, ang gusto lang po ipakita sa atin dito, the Lord will took care of His flock. Di ba po sabi ng salita niya, siya ang ating pastol. So, syempre, kung tayo ang tupa, siya ang pastol, syempre, gagabayan niya tayo sa lahat ng pagkakataon. I-guide niya tayo kung saan tayo mas makakabuti. I- Idadala niya tayo sa lugar kung saan mas magkakaroon tayo ng kaginhawaan, kapayapaan. Saan yon? Syempre, sa piling ng Panginoon. Kaya dapat tayo, bilang mga tupa, nandun tayo para sumunod sa boses ng ating pastor. So, all throughout ng book ni Zechariah, makikita po natin dito puro visions. Visions doon po na, sa visions po kasi, binibigyan rin po sila ng encouragement ng Panginoon. So, sa chapter 14, ito ang makikita po natin dito, foreshadow of of the Lord's reign. Dito pinakita kung paano maghahari ang Panginoon muli sa kanyang pagbabalik. Sa verse 21, sabi dito, every path in Jerusalem and Judah will be holy to the Lord Almighty. And all who come to sacrifice will take some of the pots and cook in them. And on that day, there will be no longer be a Cana- Canaanites in the house of the Lord Almighty. So, sa pagbabalik daw po ng Panginoon, sa muling pagbabalik daw ng Panginoon, wala na po yung parang kategory ng tao. Wala ng Hudyo, wala ng Gentil. Lahat po tayo pantay-pantay na sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon. So dito po natin mararanasan, kaya nga po sinabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong mag-play ng favoritism sa mga kasamahan natin dahil tayo ay pantay-pantay sa mata ng Panginoon. So ano po yung gustong iparating sa atin ng book ni Zechariah? God show us how faithful He is to His people through the book of Zechariah. He allows us to learn how faithful He is towards us. That even when we left Him, He has always wait for our return if only we listen to His voice. He also show us what He can do to us if we see ourselves not fitted to His work because of our sins. If only we walk in His way and obey His command, He can wash away our filthiness and show the world who we are in His sight, that we are the apple of His eyes. Zechariah always teach us how we serve one another, that we should show mercy and compassion to everyone, that we need to see other the way God wants us to see them, not on how we see them, on our own weighing scale, but on how God sees them. Kaya dapat po tingnan po natin ang bawat isa kung paano sila na tinitignan ng ating Panginoon. So with this po, let us all let us all work with love. Di ba po sabi rin po sa salita niya sa Corinthians, kung lahat ng bagay na ito ay ginagawa ko ng walang pagmamahal, baliwala yung ginagawa natin. Kaya dapat we always work with love. Ayun po yung gustong iparating sa atin ng book ni Zechariah, na paglingkuran natin ang bawat isa ng pantay-pantay, na makita natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa atin, na even though we turn our back toward God, He always there for us waiting sa ating pagbabalik. Ganon po ka-faithful ang Panginoon. Kaya dapat, sana po hindi natin yon ma, sana po makita natin yon kung gaano po ka-faithful ang Panginoon sa atin. Na kahit na nakikita natin yung sarili natin na hindi worth it tumayo sa kanyang harapan. Pero tinawag tayo ng Panginoon. Diba? Sabi nga po sa atin, hindi tayo ang tumawag sa Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Kundi siya ang pumili sa atin. Kaya wag mo sabihin sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat. Na wag mo sabihin sa sarili mo na bakit ikaw yung nandito. Bakit ikaw yung tinawag ng Panginoon? Bakit hindi siya? Eh, ikaw nga yung nandito eh. Ikaw nga yung nakarinig ng salita ng Panginoon. Ikaw nga yung nakarinig ng tawag niya. Kaya ikaw yung tinatawag ng Panginoon. Kaya, tanggalin po natin sa sarili natin yung mga
discouragement na meron tayo. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Every time po na nakakaranas po tayo or natatapik po tayo or may naririnig po tayo na parang tinatawag tayo ng Panginoon para gawin ang itong bagay na to, wag po natin wag po natin i-entertain yung naririnig ay yung nararamdaman natin, nahihiya ako. Lahat po tayo is worth it. Lahat po tayo ay karapat-dapat. Kaya nga po tayo tinawag ng Panginoon. Kaya nga po tayo tinabot ng Panginoon. Kasi gusto niyang gamitin tayo. Gusto niyang i-enhance kung ano meron tayo. Kaya kung gusto mong magpagamit sa Panginoon, always give an open ear sa tawag ng Panginoon. Na magkaroon po tayo ng tibay or lakas ng loob or tiwala sa sarili natin dahil tayo ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Kung tayo ay hindi magkakaroon ng tiwala sa sarili natin, parang sinabi natin sa Panginoon na nagkamali siya sa pagtawag sa atin. So sabihin nyo nga po sa katabi nyo, tinawag ka ng Panginoon dahil may nakita sa iyo ang Panginoon. Kung nakikita mo yung sarili mo na mahina, na walang kakayanan, na walang binatbat sa buhay, nandito kayo, narinig mo yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin, may nakita sa iyo ang Lord. So ayun po yung i-embed natin sa sarili natin. Na tinawag tayo ng Panginoon dahil may layunin siya sa ating buhay. Amen po ba? O kaya po sa lahat ng oras na yan, sa lahat ng oras na ating pagdaraanan, sa lahat ng oras na darating sa buhay natin, always trust God. Always return to God every time na napanghihinaan tayo, every time na may hindi tayo nauunawaan. Always turn back to God. Wag po tayo kung kanino lumalapit. Always turn back to God. Si Lord po ang tanungin natin. Wag po tayo magtatanong. Wag po natin na-entertain yung mga naririnig natin. Always listen to God. Amen po ba? So with that po, salamat po sa lahat ng mga nakasama ko dito. And samahan niyo po ako na sa ating panalangin. Nawa po ay panghawakan natin ang salita ng Diyos na ating narinig ngayon. Tingnan po natin ang sarili natin kung paano po tayo nakita ng Panginoon. Lahat po ng doubt sa ating sarili, iwaksi po natin to at magkaroon ng pagtitiwala sa ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. I speak po victory, upon victory sa ating mga buhay po. Salamat po sa lahat at nawa ay ma-enjoy natin ang ating hapunan kasama ang ating mga kasamahan. Salamat po and see us again next week as we continue to study the Word of God.